Hola. Buenos dias, amigos. Amigas. Good morning, church. Good morning, QEC. Praise God. Nararamdaman niyo ba yung presensya ng ating Panginoon during worship? Napakabuti ng Panginoon. Amen? By the way, I'm Brother Roy Rubidillo, one of the elders of QEC, and I'm privileged to share the Word of God sa umagang ito, mga kapatid. Relax lang po, mga kapatid. Hindi po ito seminar, How to be a Perfect Christian. Bakit? Kasi kung ito yung seminar, sarado na yung church. Amen? Ang good news, mahal tayo ni Lord. Kahit sablay tayo minsan, katulad ko, dito sa kingdom ng Panginoon, belonging comes before behaving. Kaya kung alam mo, hindi ka pa perfect, sakto ang message sa iyo ng Panginoon sa araw na ito. Before I start the message, mga brothers and sisters, meron akong kwento. May isang bata nawawala sa mall. Isipin nyo na lang. Siyempre, pag nawawala yung isang bata, iiyak siya. Nalilito. Pero from the moment na nakita niya na yung magulang niya, nagbabago ang lahat. Nagkakaroon siya ng kapayapaan, he feels secure, at nagkakaroon siya ng katatagan. Bakit? Kasi alam niya kung kanino siya kabilang. Ganon din tayo sa Panginoon. Amen? So the message for today is belonging comes before behaving. It is from the book of John, chapter 1, verse 12. In the reverence of the Word of God, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po tumayo at sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Diyos. Church, but as many as receive Him, to them, He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Ngunit sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sa kanila'y binigay niya ang karapatang maging anak ng Diyos dito sa mga sumasampalataya sa Kanyang pangalan. Blessed be the reading of God. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, we praise you sapagkat kayo ang Diyos na dakila. You are our God Almighty. You are a Jehovah Jireh. You are a Jehovah Rapha. Lord, we are not worthy of anything, but because of your grace, we are now in your presence. Lord, kami po muli ay nagpapakumbaba sa inyong presensya. Wala kaming may tatago sa inyo, Panginoon. Alam niyo po ang aming naisip, nasabi, nagawa sa mga nakalipas na araw. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Linisin niyo po kami and let your Holy Spirit ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Taguin niyo po ako, Panginoon, sa inyong likuran. Kayo po ang siyang magturo sa bawat isa sa amin. Fill this place with your holy presence, Lord. Alam po namin na may gagawin kayo sa umagang ito. Babaguhin niyo po ang bawat isa sa amin. We will not be the same when we leave this place because you have a plan for us, Lord God. And let your name be glorified sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay umupo na. Mga kapatid, maaring nabasa niyo na yung Book of John. Sino po ang nagsulat ng Book of John? Siyempre si Apostle John. There are two John in the Bible. One is Apostle John and John the Baptist. Pero yung nagsulat ng Book of John or Gospel of John is si Apostle John. At sinulat po yung Gospel of John decades later nung nasulat na po o natapos na yung ibang gospel. At actually, mga kapatid, sinabi ni John, ano yung purpose ng ebanghelyong ito o yung librong ito. Sabi niya sa John 20:31, "But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, Son of God, that believing you may have life in His name." If you compare yung Gospel of John to other synoptic Gospels, hindi niya present ito ng chronological narrative ng buhay ng Panginoon. Ang purpose niya is to prove or display yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? At tatanungin, ano ba ibig sabihin nung binasa nating text on John 1:12? What is the context? Ang John 1:12 ay nagbubukas ng isang napakagandang pangako. Sabi nga rito, unfolds a breathtaking promises. Bakit? Dahil kahit sino, anyone, absolutely anyone, na tumanggap sa Panginoong Hesus at naniwala sa kanyang pangalan, binibigyan ng Diyos ang taong ito
ng isang legal, matibay, at walang hanggang karapatan na maging anak ng Diyos. Amen? So, we move from outsiders to family, from condemnation to confident belonging. All by His grace and authority, hindi sa ating gawa o kung anumang posisyon natin. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang anak ng Diyos? Mukhang anak ng Diyos. Maaring naiisip mo o natanong mo one time sa buhay mo, di ba, Brother Roy, na ang lahat ng tao ay anak ng Diyos? Because sabi sa Bible, sa Genesis, God created man in His image. Ang sagot doon, kapatid, hindi po. Dahil sa kasalanan, nahiwalay ang tao sa Panginoon. That's a reality. Ang isang tao, hindi automatikong nagiging anak ng Diyos. So point number 1 is, we become a child of God because of Jesus. Sabi dun sa verse na binasa natin sa John 1:12, may dalawa pong condition for a person to become a child of God. Ang una is a person should receive Jesus Christ. Ano ibig sabihin nun? Dapat personal yung isang tao tatanggapin si Jesus bilang personal niyang Panginoon at tagapagligtas. And it's more than that. It includes learning from Christ, relying on His sacrifices, and submitting to Him as King. Yun yung isang condition for a person to become a child of God. Second condition is, a person should believe in His name. Ano ibig sabihin nun? Hindi lang itong pananampalataya na sumasang-ayon ka intelektual, kundi ito ay isang malalim na pagsang-ayon kung sino si Jesus at kung ano yung inaalok niya. When a person receive Jesus Christ and believe in His name, ano sinasabi sa verse na ito? Ano ang binibigay ng Diyos? He gave the right. Sa original na language na sinulat yung John, ang ibang translation sinasabi power, authority. Or the Greek word, the original word is exousia, ibig sabihin legal right or delegated authority. Ibig sabihin, yung mananampalataya, pag tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at nanampalataya siya sa pangalan niya, binibigyan siya ng legit na status para tawagin siyang anak ng Diyos. He or she is been adopted into the God's family, spiritually. At pag inadapt tayo spiritually, it involves transformation. Anong nangyari pag tayo naging adopted into God's family? Merong process o transformation ng pagbabago. It involves new status. May bago na tayong katayuan, meron na tayong tiyak na tahanan sa langit, meron tayong mana inheritance kasamang tagapagmana ni Kristo, at intimate access to God. Because when we are child of God, we can call God as our Father. Minsan, hindi natin lubos na maintindihan o ma-appreciate kompleto na magtiwala sa Diyos pag tinatawag na Ama. Bakit? Because of our experiences sa ating mga earthly fathers. Minsan isipin natin, paano ko kumpleto magtitiwala sa Diyos bilang Ama? Kung yung ama ko binubugbog yung nanay ko, o even ako binubugbog. Yung tatay ko lasinggero, babaero. How can I trust God? If you are saying, He is our Father. Ito po ay gawa ng kaaway. Tandaan po natin, ang kaaway ang purpose niya is to kill, destroy. Dinistort ng kaaway ang image ng isang ama para ang isang tao hindi lubos magtiwala sa Diyos bilang Ama. If we have experience na hindi maganda sa ating mga ama, we need to let it go. We need to ask healing from God. Amen? And we need to give our earthly fathers upang maranasan natin ang buong gaano tayo kamahal ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos nating Ama is totally different sa earthly fathers natin. In what sense? Number 1, He is perfect. At siya'y Diyos. He completely loves you as you are. Amen? Tandaan natin, binigay niya nga yung isa niyang anak
para sa atin. That's how God loves us. And Christ died for us while we are still sinners. Sabi nga, mga kapatid, pag tinanggap mo si Jesus, you are born again. In what sense? Sabi sa John 1:13, they are reborn not with physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. Ito'y spiritually nagiging pinanganak ka muli. Hindi galing sa iyo o kung anumang ginawa mo, hindi dahil sa plano ng tao, but ito'y nanggagaling sa Diyos. So mga kapatid, when we know that we are a child of God, it transforms the way we live, love, and relate to one another. In what aspect? Ganito mga kapatid. Dati mainitin ang ulo mo. Pero naging child of God ka, mahaba na yung pasensya mo. Dati, gusto mo ikaw ang palaging bida. Ang yabang-yabang mo. Pag may pinag-uusapan, gusto mo ikaw ang sikat. Pero naging child of God ka, iba na binibida mo, si Lord. Before, puro mura o sakit o sama ng loob ang lumalabas sa bunganga mo. Pero when you become a child of God, si Lord na ang nilalabas ng bibig mo. Puro pasasalamat ang nalalabas ng bibig mo. Mga kapatid, church, as we start 2026, I want you to reflect, ano ba ang daladala natin sa bagong taon na to? Maaring sa iba, we are carrying fears. May takot tayo kasi hindi natin alam kung ano pwedeng mangyari ngayong taon. Yung iba, doubts. Na hindi mo alam, baka pwede kang matanggal sa trabaho. Yung iba, unfinished struggles. All of us are having struggles. Recently, my wife and I went to Greece. And we walked where the Apostle Paul walked in Athens, Greece, at sa ancient Corinth. We stood on the very ground where Apostle Paul preached, labored, and wrote letters that shaped the church today. Kung pag-aaralan natin o titingnan natin ang history ng Corinth, Corinth is a city full of pride, immorality, and division. However, God planted His church sa lugar na yon, nung panahon na yon. Mga kapatid, the lesson from Corinth is this. God calls people as they are. If you accepted Christ as your Lord and Savior, you are a child of God. That is your identity first. Hindi yon base sa accomplishment mo. Not on your perfection. Not on your past failures. Sa mga mag-asawa, minsan nahirapan tayo mag-communicate kasi sabi nga nila, iba ang babae, iba ang lalaki. Tandaan natin that we are both child of God. You are called to forgive and love. Kaya magpatawad ka at mahalin mo ang asawa mo. Tayong mga church leaders, minsan feeling natin, inadequate tayo o napapagod tayo sa ministry. Tandaan natin, anak tayo ng Diyos. He will sustain us and He will empower us for His service. God does not wait for you to be perfect. He moves to make things right because you belong to Him. Hindi hinihintay ni Lord na maging perfect ka para maglingkod ka sa Kanya. He is our great provider. He is all-powerful. Amen? And He will provide all our needs. Pag di mo alam kung anong gagawin mo, ask wisdom from God and He will give it to you. I was amazed kung bakit kumilos ang Diyos sa buhay ko at sa buhay na aming mag-asawa. More than 3 years ago, di ba lahat tayo may mga loan sa Pilipinas? Marami kaming utang katulad nyo. And we are planning, paano pag nawala na yung trabaho? Paano natin babayaran? By God's wisdom, ako po nag-loan ng malaki para isang buwan para bayaran yung kondo. Pero meron pa kami isang utang, yung bahay mas malaki. Lord, paano namin to babayaran? Pero sinasabi mo, Lord, you will provide. By God's grace, may ginamit si Lord upang mabayaran namin yung bahay. Napakabuti ni Lord. We were amazed na wala na po kaming utang sa Pilipinas. Sa trabaho ko, mga kapatid, as a sales guy, napakalaki ng pressure to meet the numbers.
on 2024, by God's grace, September pa lang, na-meet ko na yung target ko. Amen? By God's grace. And last year, noong 2025, sabi ko, Lord, alam ko may gagawin ka. Hindi ko alam kung paano ko mamimit yung target ko. If you have done something in 2024, you are the same God of this 2025. I know you will make a miracle to testify your goodness and your faithfulness and how powerful you are. Recently, nakita ko na po yung P&L, Profit and Loss, of the year 2025. Praise God, dahil nalagpasan ko po ng more than 9% yung target ko on the total sales. Dalawang bagay tinitingnan sa P&L. One is yung total sales at bottom line is yung net profit. And I was amazed. Napakagaling ng Diyos. Yung net profit, it almost doubled. Actually, brothers and sisters, the net profit that God has given me this last year is more than of 2024. Amen? Ganun po, napakabuti ng Diyos. He's not waiting for you to be perfect. Minsan, iniisip ko, Lord, hindi pa ako ready, hindi pa ako perfect, hindi ko kayang tumayo sa harapan. Pero hindi hinihintay ni Lord na maging perfect tayo para tayo tumayo o gamitin niya. What He needs from us is yung availability natin at yung surrender natin sa Kanya. And the rest will follow. Amen? So point number 2 is we are adopted before we are transformed. Naging anak ka na ng Diyos, you being adopted spiritually sa pamilya niya, na una yon bago tayo binabago ng Panginoon. Sabi sa sino po ba ang nag-initiate for us to be a part of God's family? It is God. And this verse, sa Galatians 4:4-5, but when the right time came, God sent His Son, born of a woman, subject to the law. God sent Him to buy freedom for us, who were slaves to the law, so that He could adopt us as His very own children. It is God who initiate for us to be a part of His family. Pag tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon na tagapagligtas, hindi lang tayo nagiging anak niya, kundi tayo we are saved by His grace. Diba sabi sa Ephesians 2:8-9, God saved you by His grace when you believe, and you can't take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. Kaya sabihin mo sa katabi mo, wala tayong maipagyayabang. So what is the difference between grace and mercy? Marami yung beses na nating napakinggan yung salitang grace and mercy. Grace is when you receive something that you don't deserve. Nakatanggap ka ng isang bagay na hindi ka deserve. Ang tawag doon, grace. Pag mercy, you don't receive the things you deserve. Ano ibig mo sabihin, Brother Roy? Ang grace, like salvation, being a child of God, you don't deserve it, but God has given it to you because of Christ. But because of the mercy of God, you don't receive what you deserve. Ano po ba yung dapat na matanggap natin? Kamatayan. We're supposed to go to hell, but because of the mercies of God, through Christ, we are saved. We will go to heaven. Mga kapatid, naalala niyo ba yung story ng isang babae na nahuli sa pangangulo niya? Sa John chapter 8, 1-11. During this time, si Jesus Christ was in the temple. Nagtuturo siya. At yung mga teachers of the law at mga Pariseo, nagdala sila ng isang babae na nahuli sa pangangalo niya. At sinabi nila kay Jesus, Teacher, itong babaeng ito ay nahuli sa pangangulo niya. Di ba sabi sa law ni Moses, dapat siyang batuin? They were trying to trap him into saying something they could use against him. Pero ano ginawa ng ating Panginoon Jesus? Siya po'y umupo at nagsulat sa buhangin, pamamagitan ng kanyang daliri. Hindi ko alam kung ano yung sinulat niya. And again, they demanded for an answer. When they demanded for an answer, sinabi ni Jesus, sige na nga, ang kulit nyo. O ganito na lang, sino sa inyo hindi nagkasala, siyang unang bumato. Umupo ulit siya, nagsulat ng something sa buhangin. Lahat ng nakarinig nung sinabi ni Jesus,
Isa-isa silang nawala, parang bula. Nagsimula sa matatanda hanggang bata. So after that, tumayo ulit si Jesus at nakita niya wala ng tao, kundi yung babae na lang. At sinabi niya sa babae, Woman, nasa na yung mga accusers mo? Has no one condemned you? Sabi ng babae, No one, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more. Napansin mo ba yung order ng Panginoong Jesus? Ano yung sinabi niya? Neither do I condemn you. Go and sin no more. Hindi niya sinabi, huwag ka muna magkasala para hindi kita i-condemn. Pero sinabi niya, neither do I condemn you, go and sin no more. Tinanggal muna ni Jesus ang bato sa kamay ng tao bago niya tinanggal ang kasalanan sa puso ng babae. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka at tanggap ka ng Diyos as you are. Acceptance came first, transformation followed. Sino dito ang nurse o nagtatrabaho sa ospital? Di ba pag may dinala sa inyo sa emergency, hindi nyo tinatanong, mayaman ka ba? Anong posisyon mo? Tinatanggap mo muna at ginagamot. Ganon din ang Panginoon. And brothers and sisters, tinanggap natin ang Panginoong Jesus, aside from being a child of God and we are saved, we are become a new creation. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Maaring narinig mo na to ilang beses. Pero, what does it signify? Brothers and sisters, this signifies a complete spiritual transformation where believers' old sinful life ends and a new life in Christ begins, empowered by the Holy Spirit for righteousness and holiness. Mga kapatid, marami naghahanap ng identity nila. Saan? Sa relationship, career, approval ng iba. Sa singles, minsan when we were single, sa mga may asawa or sa mga singles, iniisip nyo, kailangan kong maging worthy para mahalin. Kailangan kong ayusin ang sarili ko bago ako tanggapin. In reality, Panginoon, sa Diyos, accepted ka muna bago ka maging ready. Di ba napakaganda? Hindi ka nagiging child of God dahil maayos ka. Ulitin ko mga kapatid, hindi tayo nagiging anak ng Diyos dahil maayos ka na o maayos na tayo. Inaayos tayo ng Diyos dahil anak niya tayo. Sa sports, sino rito ang nasa sports? Basketball, volleyball, or in cycling? Pag sasali ka sa isang grupo, for you to belong sa grupo na yon, dapat maging malakas ka. Dapat meron kang talent para makasabay ka sa grupo na yon. In cycling, kami ni Pastor Glenn sa si Brother Popo, pag may sasamahan kang grupo, dapat alam mo kaya mong sumabit o kailangan mong sumabay, kundi malalaglag ka pag mahina ka. Mga kapatid, sa Panginoon, we come to God even we are weak. We don't have any talents, but God will give us strength. Palalakasin tayo ng Panginoon at babaguhin niya tayo. Sa mga kabataan, sa barkada mo o sa school, kailangan mong makasabay. Kailangan mong sumunod sa uso. Kailangan cool para belong. In Kingdom of God, hindi mo kailangan magpanggap. Hindi mo kailangan maging perfect. Sabi ni Jesus, come as you are. I'll take care of the change. Belong ka muna, then God shapes your behavior. So point number 3 on our topic is identity precedes activity. When we become child of God, aside from having the right to become a child of God, ano ba yung spirit na natanggap natin? Sabi sa Romans 8:15, so you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you received God's Spirit when He adopted you as His own children. Now we call Him Abba, Father. Ano ang tinanggap natin? Tinanggap ba natin ang espiritu ng katatakutan? Spirit of performance? Hindi. Ang tinanggap natin nung tayo naging anak ng Diyos is Spirit of God or Spirit of adoption.
hindi yung performance. Mga kapatid, in reality, pag hindi tayo familiar, or even pag may uncertainty sa paligid natin, katulad ng nangyayari ngayon, natatakot tayo, nagwo-worry tayo. Katulad ng bata na nasa mall, nung sinabi kong story before the message. Katulad ng bata sa kwento, when you are not familiar of the place at hindi mo gusto yung mga nangyayari sa'yo, natatakot ka. But tandaan natin, kapatid, ang Diyos na Ama natin sa langit ay kasama natin. In His presence, we will feel peace and we have security alone because He is God who is powerful, all-knowing, and He cares for us. Brothers and sisters, Christianity is not behavior modification. It is identity transformation. Church, kapag anak ka, iba na ang dahilan ng obedience. Hindi ka sumusunod para maging anak. Sumusunod ka dahil anak ka. Di ba sino rito yung may mga anak? Sumusunod sila sa inyo dahil alam nila na kayo ang magulang. Ganon din tayo sa Panginoon. The question is, how can we really know if a person is a real child of God? In 1 John 3:10, ang sabi po rito, so now we can tell who are the children of God and who are children of the devil. Anyone who does not live righteously and does not love other believers does not belong to God. Ang sinasabi sa 1 John 3:10, ang anak ng Diyos ay makikilala mo sa paggawa ng mabuti at sa pagmamahal. Hindi tayo anak ng Diyos dahil mabuti na tayo. Ulitin ko mga kapatid, hindi tayo anak ng Diyos dahil mabuti na tayo. Pero dahil anak na tayo ng Diyos, natututo tayong maging mabuti at magmahal ng tao, ng kapwa natin, na minsan dati galit na galit tayo. Dati wala tayong pakialam sa iba. Sabihin mo, bakit ko kailangan mahalin yan? Ang pangit-pangit ng ugali niyan. Or, hindi nga ako pinautang yan nung nangangailangan ako. Why do I will love him? Pero ngayon, concerned ka na sa lahat ng tao kasama mo sa opisina, kamag-anak mo, na dati galit na galit ka because you are a child of God. Natututunan mo ng mahalin ang hindi karapat-dapat ng pagmamahal mo minsan. Because the Spirit of God is in you. And you have experienced the love of God. Kung ano yung tinanggap mo, yun ang ibabahagi mo. You cannot give something you do not have. If you have God, if you have the love of God, then you can share it to other people. Naalala niyo ba yung kwento ng alibughang anak or the prodigal son? From the book of Luke? Ang kwento ganito. May dalawang anak, yung isang lalaki, yung bunsong anak, kinuha niya na yung mana niya para sa kanya, nabuhay pa yung tatay niya. Sabi niya, Dad, pwede bang kunin ko na yung para sa akin? Habang buhay ka pa, baka kunin pa ni Kuya eh. Kinuha niya. Pumunta siya sa isang malayong lugar. Nilustay niya yung kayamanan para sa kanya. Naubos na, nagutom. Nagkaroon ng tagutom sa lugar na yon. Nung nagugutom na siya, naghahanap siya ng trabaho. Walang kumukuha sa kanya. Now, tingin niya doon sa pinapakain sa baboy, para ng pork chop. Sabi, pwede na to. And he came into his senses na himasmasan siya. Na-realize niya, bakit ko kailangan magutom sa lugar na to? Doon sa bahay namin, yung mga servant, busog na busog. Uuwi na lang ako at hihingi ng kapatawaran sa aking ama at mag-a-apply na lang akong servant. So what he has done, on verse 20, so he returned home to his father while he was still a long way off. And ito po yung highlight. His father saw him coming, filled with love and compassion. He ran to his son and embraced him and kissed him. And his son said to him, Father, I have sinned against both heaven and you. I am no longer worthy of being called your son. Napansin niyo ba ano yung sinabi ng ama? Hindi niya sinabing maligo ka muna.
Or magtrabaho ka muna. Or bayaran mo muna yung nilustay mo. Ano ginawa ng ama? Tumakbo ang ama habang madumi pa ang anak. Tinawag siyang anak bago pa siya makapagpaliwanag. Ganon din ang Panginoon. Minsan naliligaw tayo ng landas. Ang Diyos nating Ama, she is very compassionate. We just need to go back home. Hindi umuwi ang anak dahil nagbago na siya. Umuwi siya dahil alam niyang may ama pa siya. Tandaan natin mga kapatid, mahal na mahal tayo ng ating Diyos na Ama. Brothers and sisters, grace welcomes before it corrects. However, tandaan natin mga kapatid, grace does not ignore sin. Ulitin ko mga kapatid, grace does not ignore sin. Belonging comes before behaving, but grace never excuses sin. Si Lord hindi niya sinasabi, okay lang yan, di ba? Masaya ka. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, pag tayo nagkakasala, ayokong manatili ka dyan. Hindi yan ang kalooban ko. Mahal kita. Kung hindi ka kinoconvict ng sin, hindi grace ang tawag doon. Indifference. Let me speak plainly, brothers and sisters. Mahal tayo ng Diyos. Maaring may ilan dito, may tinatagong kasalanan. May relasyon, alam mong mali. May addiction na matagal mo nang dinadala. May bitterness ka pa, 2026 na, pero karga-karga mo pa. May double life. Iba yung pinapakita mo sa church at iba naman yung ugali mo pag nasa trabaho o nasa pamilya ka. At ang dahilan kung bakit hindi ka makaalis ay dahil sinusubukan mong baguhin yung behavior na hindi ka bumabalik sa belonging. But today, God is calling you. Hindi para i-expose ka, kung hindi para i-restore ka because you are a child of God. Amen? Hindi ni-rehabilitate ng Panginoon ang stranger. He restores His child. That's the bottom line. Amen? Mga kapatid, belonging give us a new beginning. Church, now it's 2026. Ang bagong taon ay hindi bagong calendar. Ito ay bagong calling. Marami sa atin pumasok sa taon na ito na may dala-dala tayong ng nakaraan. Pagod ng nakaraang 2025. Failure na hindi mo makalimutan. Ministry burnout. Gusto mo nang umalis sa ministry na kinabibilangan mo. May pangakong hindi pa natutupad. Maaring tinatanong natin ang Diyos, anak mo ba talaga ako? Kailan bubuti ang sitwasyon ko? Kailan gagaling ang mahal ko sa buhay? Kailan ko makakasama ang pamilya ko? Kailan ko makukuha yung magandang trabaho? Brothers and sisters, tandaan natin, you are not starting this new year as a stranger to God. Ulitin ko, this 2026, you are not starting this year as a stranger of God. You are starting this year as a child of God. He knows what is best for you and me. Kailangan lang nating sumuko at patuloy na manalangin sa Kanya. Even anak ng Diyos, we are not exempted from any trials or temptations of this world. But tandaan natin, sinabi ni Jesus, take courage because I have overcome this world. In Christ, we have a victory. And in this year of 2026, we will have victory. Amen? So as a conclusion, you don't have your way into belonging. You belong your way into behaving. In 1 John 3:1, ang sabi po mga kapatid, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it didn't know Him. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for everything that you have done for us. Maraming salamat, Panginoon, for making a way for us to be a part of your family. We are not worthy to be called sons or daughters sapagkat ang dami namin pagkukulang, ang dami naming kasalanan. But by your grace, through Jesus Christ,
You have adopted us in your family. We have a new status. And we have a new home eternally in heaven. Lord, marami sa amin, hindi namin alam kung ano mangyayari this 2026. We have anxieties. We have plans, but we don't know if it will happen. Sinusuko namin siya sa inyo, Panginoon, because you are God who is all-knowing, all-powerful. You know what is best for your child. As your child, susunod na lang kami sa inyo, Panginoon. Give us peace, Lord God. Help us to always be reminded that you love us, you care for us. Hindi mo kami pababayaan. You will provide everything this 2026. And one day, all of us will testify your goodness, your faithfulness. Yung mga problema namin, kayo po ang mag-aayos. Yung mga kapatid naming may karamdaman, kayo po ang magpapagaling. Because you are a Jehovah Rapha. Yung mga pagkukulang namin, you will be the one who will provide. Because you are our Jehovah Jireh. At sa aming gustong maglingkod, iniisip namin, Lord, hindi pa ako sapat. Ang dami ko pang dapat baguhin sa sarili ko. Ang dami ko pang dapat matutunan. But we don't need to be perfect for us to serve you. It is you who will empower. It is you who will sustain the people that will be used sa ministry. Lord, maraming salamat sa buhay ng bawat isa. Patuloy niyo po kaming baguhin to be like your Son, to be a real child of God na makikita ng ibang tao at they will know you at tatanggap din sila sa inyo bilang Panginoon nila, tagapagligtas. For your glory alone. In Jesus' name we pray. Amen.